Okay mga bossing, ayan. So magandang araw sa inyo lahat. Welcome back na naman mga bossing dito sa ating channel. So for today's video natin mga bossing, ayan. So nakikita nyo yung nasa ating screen. Ayan. So bumuo at gumawa tayo ng idle rumble. Ito yung version nung sa Thailand. Na gamit nila is yung vacuum gamit do sa Toyota. Okay, sa Power Wheels po itong ating ginamit na pang idle rumble. Then meron din tayo ditong idle rumble na gamit naman yung ating relay and pang rapid backfire. So meron tayong isa pang ginawa na ito yung unang video natin na ginawa natin. Ito naman is yung solenoid. Ayan, so kaya gumawa ako ng ganito na isa na pang final kasi mas maganda yung pickup nitong ating vacuum. Okay, vacuum solenoid kasi ito. Then ito naman is solenoid lang. Ayan. So mas mura itong ganitong kaliit. Ayan. Mas mura to. Then ang ginawa lang dito mga bossing is tatakpan lang itong nasa ilalim. Ayan. So kung makikita nyo, pinalitan lang natin ang tape. Nilagyan natin ng tape. Then yung dalawang wire. Ayan. Yung dalawang wire na to, positive negative, mabaliktaran yan, okay lang. So ang gagawin nyo lang dyan mga bossing is itong isang wire ng solenoid is ilalagay nyo po dito sa L ng ating relay. Ayan, so adjustable yung relay natin. So diyan kayo mag-a-adjust kung saan tutugma yung tunog ng inyong makina. Then ayan, so pag nalagay natin itong isang wire na to dito, ayan, then magkakaroon kayo na isang switch. So wala na kasi yung switch ko, na ilagay ko na dito. Yung isang switch ng on-off mga bossing is lalagay nyo dito sa battery. Then yung isang wire ng ating switch is ilalagay nyo po sa accessories wire ng inyong unit. Itong wire na to. Ayan. So parang ganyan. Then ito is a negative para gumana yung ating solenoid. Then dito po ninyo ilalagay yung hose na galing doon sa manifold. Ayan. Ito dito sa isang wire na to. Okay. So kaya gumawa ako ng another video para dito sa ating vacuum solenoid. Ayan, so kasama na lahat na ito. So ipapaliwanag ko sa inyo, tuturo ko sa inyo kung paano natin ginawa step by step. Sundan nyo na lang ito mga bossing kung halimbawa gusto nyo gayahin yung setup natin para sa ating idle rumble na Thailand version. Okay, so unahin muna natin is yung ating Thailand version na idle rumble. Then dito po ninyo ilalagay yung hose galing sa manifold. Doon sa butas na manifold, doon po ninyo ilalagay yung pinaka hose. Ayan. Then ito naman is adjustment kung ano yung gusto nung makina. Kasi pagka once na open to, hindi ganun kaganda yung bigay. So dito tayo magta-timing. Mamaya ipapakita ko sa inyo pagka naikabit na natin sa motor. Dito natin siya tina-timing. Ito yung lakas at hina ng buka ng ating vacuum. Okay, so yung connection niya is ganito lang din, dalawang wire, ang isa ay positive. Okay, so yung isang wire mga bossing, ayan, ito, kung nakita nyo ito isang wire na to, idediretso po yan natin yan dito papunta sa letter L ng ating relay. Ayan, so yung relay na ginamit natin is yung bilog, ayan, ito, yung adjustable na ganyan. Then dito natin lalagay mga bossing sa letter L. Ayan, letter L mga bossing ha. Then next yung letter B naman ng ating relay, doon po ninyo ilalagay sa isang switch. Okay, ayan, ito isang wire ng on-off switch. Ito yung on-off switch natin mga bossing. Ito yung para sa idle rumble ng solenoid nito. Ito naman yung idle rumble na gamit yung relay at saka yung rapid backfire. So 3-way ito mga bossing. Ayan, so ito on-off lang to. Okay, so yung isa ilalagay po ninyo sa switch. Then itong isang wire, yung kulay pula, ilalagay naman po ninyo sa accessories wire. Ayan, so dalawa po itong pinagsama ko galing dito sa 3-way at dito sa ating on-off. So pagsamahin na lang po ninyo dahil isa naman ang pupuntahan yan papuntang accessories wire. Okay, so yung isang wire naman mga bossing ng ating solenoid vacuum is ilalagay po naman ninyo sa negative. Okay, so yung negative na meron dito sa ating setup is itong solenoid.
then ito sa relay natin, at saka doon sa supply. So ang gagawin po natin, pagsasama-samahin natin mga bossing, ayan, sundan na lang po ninyo mga bossing ha. Ayan, so yung negative nitong ating solenoid, ayan, itong wire na to, pagsamasamahin po ninyo yung negative ng ating itong ating interrupter relay, yung kulay black. Okay, magkasama po itong kulay itim ng ating interrupter relay para sa ating rapid backfire. Then pagsamahin po ninyo itong negative ng ating solenoid, ayan, then yung number 30 mga bossing, at saka number 85, ito yan. Number 30, number 85, ayan, ito, ayan, number 30, ito yung number 30 ng relay, number 85 ng relay, pagsamasamahin, negative ng interrupter relay at negative ng ating vacuum. Ayan, so isang wire na lang yan pag lumabas mga bossing. Ito yan, sama-sama po yan, isang wire na lang yung ilalagay natin papunta sa negative or body ground ng inyong unit. Ulitin ko mga bossing ha, yung number 85, number 30, at yung negative ng interrupter relay na kulay black, at yung negative ng ating vacuum, pagsamasamahin po ninyo sa isang wire, at yan po ay negative. Okay, so tapos na tayo doon sa negative. And nasunod naman natin itong wire ng ating interrupter relay na positive. Ayan, itong positive na ito mga bossing, ilalagay po ninyo sa isang wire ng ating 3-way switch. Ayan, so yung 3-way switch, ibig sabihin tatlong wire yan mga bossing pagka 3-way switch. Okay, ito yan mga bossing, yung 3-way switch natin na gagamitin natin sa ating rapid backfire at do sa idle rumble, gamit naman yung ating relay. So ganito yan, so pag sinwitch ko dito, ang gagana is yung rapid relay. Then kapag sinwitch ko naman dito sa kabila, ang gagana naman is yung kabila na idle rumble gamit yung relay. Okay, so pag nasa gitna, wala siyang connection. So yung isang wire ilalagay natin, ayan, yung interrupter relay natin mga bossing, ilagay sa isang wire ng 3-way switch. Ito yan, ayan, kung makikita nyo, diretso doon sa interrupter relay. Ayan, then ang sunod, yung isang wire naman ng ating 3-way switch, ito nasa kabila, doon naman po natin yan idediretso mga bossing sa ating relay battery. Ayan, makikita nyo mga bossing, letter B ng ating flash relay adjustable, lalagay naman po ninyo sa letter B. Okay, letter B mga bossing. Then ang sunod, yung gitnang wire ng ating 3-way switch. So sabi ko nga, isa lang naman na supply nyan. So ang gawin nyo, yung isang wire ng 3-way switch at isang wire ng ating on-off ay pagsamahin na po ninyo na parang ganito, at idediretso po natin yan sa positive ng ating battery or accessories wire ng inyong unit. Ayan, so yan yung po yung pagsasamahin natin. Then ang sunod naman natin mga bossing is yung wire na letter L ng ating flash relay. Yung letter L mga bossing, ayan, pagsasamahin po ninyo yung isang wire naman ng ating itong ating galing sa interrupter relay, yung katapat mga bossing ng ating kulay pula. Ayan, so yung katapat, di ba, ito yung pula, ito mga bossing, kulay pula. Yung katapat niya na wire na kulay dilaw, ilalagay po ninyo sa number 86. Okay, so number 86 ng relay, ito, ayan, so kung nakikita nyo mga bossing, yung number 86 ng ating relay, ito nasa gitna to, ilalagay po natin dyan, yan, kita nyo itong wire na to, interrupter relay, yan, lalagay po natin sa number 86, kasama po yung letter L ng ating flash relay na letter L. Ayan, so magkasama po siya dito sa number 86. Then ang sunod naman natin is yung number 87. Ayan, so yung number 87 itong ating relay, itong ating relay, ito yung magsusupply ng negative papunta doon naman sa ating pulser mga bossing. Ang punta po nito ay doon sa ating pulser. Okay, so
tapos na nating mention yung wiring ng isa't isa. So ibig sabihin mga bossing, ang lalabas lang na wire sa inyo ay bali 3. So isang positive, isang negative, at isang pulser. Ito yan, 3 yan mga bossing. Ito positive, ito negative, ito pulser. Basta number 87 ilalagay po ninyo sa isang supply ng ating pulser. Ayan, ito lalagay po ninyo yan dan, para pagka pinindot po natin yung ating relay, doon lang po siya puputok kasi mamamatay po yung unit, dahil pagka ating pulser mga bossing nalalagyan ng negative, namamatay po yung unit natin. Ayan, so yun yung po yung trabaho, is parang i-kill switch lang yung ating makina gamit yung ating pulser. So ito naman mga bossing is yung ating vacuum solenoid. So gagawin ko, i-install ko to sa motor. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya i-install. Okay, ayan, so punta naman tayo doon sa motor ko, doon ko siya ikakabit. Papakita ko sa inyo kung paano i-adjust at kung paano nag-ooperate yung ating vacuum solenoid. Okay, doon naman sa interrupter relay at saka sa ating flash relay. So basic na lang yan. So marami na talaga nakakaalam nito. So kapag high rev lang naman natin siya ginagamit. So dito tayo muna sa ating solenoid vacuum, kung paano siya nag-ooperate. Okay, so dagdag ko lang mga bossing, baka itanong nyo yung isang wire ng ating interrupter relay kung saan pupunta. Ayan, so wala na po siya, tinanggal ko na siya, wala na siyang pupuntahan, ganyan lang po siya. Okay, so eto, na-tape ko na yung ating nabuo na interrupter relay at pang rapid backfire at saka yung ating pang idle rumble na turn version. Okay, ayan, so ito yung tinanda ko na, ito yung pulser, ito yung negative, then ito yung ating positive. Okay, so kabit na natin yan do sa ating motor. Okay, so ayan mga bossing, may kabit na natin yung ating interrupter relay at saka yung ating vacuum solenoid. So yung sasabi ko sa inyo, dito nyo ilalagay yung hose. Ayan, so ito yung hose galing manifold. Ito yan mga bossing, papunta siya dito. Ayan, so yung ating manifold ng ating pan TMX kasi yung ginamit natin. So ang ginawa ko, binutasan ko siya dyan, then nilagyan ko ng jettings. At ayan, diyan ko pinadaan yung ating hose papunta dito sa ating solenoid. Ayan, so nakabit na natin yan. Then yung positive naman mga bossing, ayan, nakakabit na rito. Ayan, nakatap na yung ating positive. Then yung ating negative, ito nakalagay na rin. So hindi siya nakapix kasi nga kapag hindi ko ginagamit yung unit at hindi ko pinaandar, so tinatanggal ko din yan kasi baka magkaroon ng short circuit. Ayan, then yung ating pulser mga bossing, dito sa Suzuki Thunder, ang pulser po na inyong paglalagyan ay kulay blue. Ayan, so hanapin lang po ninyo yung kulay blue na kasama nitong wire socket ng kulay itim na may mga kasamang yellow. Ayan, hanapin lang po ninyo yan. Then yung kulay blue, doon po ninyo itatap yung number 87 na galing doon sa ating relay, doon sa ating horn relay. Ayan, so okay na, start na natin. Then para mapakita ko sa inyo paano natin i-adjust. So paano nga ba nag-ooperate? So parang ganito lang yan mga boss. So pag in-open natin itong ating on-off switch, ito, ayan, so ang gagana dyan is yung ating vacuum solenoid. Ayan, so mapapakinggan nyo, natunog yung vacuum solenoid. Ayan, so kapag pinindot naman natin is yung ating interrupter relay, ito naman yan. Yung una is yung mabagal pa lang, yan yung pang idle rumble natin, gamit natin yung or di kaya ay pang middle backfire, yung parang sa ECU, naka ECU yung unit. Then yung kapag kaya naman dito sa kabila, yun yung mabilis, yung rapid backfire, yung mabilis ang pagputok. Ayan, okay, so sa gitna wala, patay yung inyong unit ng solenoid at saka yung ating interrupter relay. So testingin natin mga boss, ipakita ko sa inyo paano natin i-adjust, paano natin kuhanin yung pinakamagandang tunog ng idle rumble.